dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. So, by as per request of Brother Kaburnok, no, ang atin pong taga-Suri, no, Factbusters PH, na binigyan niya ako ng video dahil nga binanata na naman ni Isil TV ang atin pong mahal na Arsobispo Socrates Villegas, ang mga CFD at ang punto por punto na rin. No, at ang topic po natin ngayon ay yung pahayag ni Bishop Villegas, na nasabi ni Bishop Villegas na ang tao ay hindi galing sa alabok. Yan, so bibigyan natin ng linaw yan, no? Kasi yun kasing magbabatay lang tayo sa sarili nating unawa, ay hindi natin inaalam kung ano ba ang talagang nais na ipahiwatig nung mensahe nung nagsasalita o yung nagsasabi. So yan po ang bibigyan ko po sa inyo ng akin din pong pananaw, kasi hindi ko naman po nakausap personal si Archbishop Villegas kung ano talagang ibig niyang sabihin doon. Pero bilang isang mananampalatayang Katoliko na mayroong kaisahan, no, sa pag-iisip bilang isang simbahan, ay nagkaroon po ako rin ng idea kung ano ang ibig sabihin po ni Bishop Socrates Villegas. At may pahayag din si Isil TV, no, patungkol doon sa Biblia lang ang batayan gamit ang 2125, na may pahayag na naman siya na hindi daw katulad sa mga itinuturo ng mga CFD at ng punto por punto. Kaya sagutin din natin yon bahagya, yung John 21:25. So without further ado, play na natin yung video ni Isil TV para malaman natin kung ano ba talaga yung kanyang mga pinagsasasabi. Okay mga kapatid, play po natin. So yan po kapatid na potobot ang kasagutan doon po sa iyong katanungan na meron, ayon sa ating napakinggang video, maraming hindi nakasulat sa Biblia na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, at marami ding hindi talaga nakasulat sa Biblia. At kung ano lamang po yung mga nakasulat, ay yun po yung mga importante. No audio, bro, Junri? Ay, sorry. So, meron siyang sinagot dito na isa pong taga-subaybay niya na patungkol nga doon sa mga bagay na hindi nasusulat, no, na hindi na nga raw dapat yun pag-abalahan pa. Kaya kung ano lang yung nasusulat, yun lang daw ang dapat na paniwalaan. Although wala ka namang mababasa sa Biblia na paniwalaan lamang kung ano ang nasusulat. Wala pong ganong utos. So, sariling unawa lang, sariling pagpapahayag, pagpapaliwanag, na wala namang batayan sa Biblia. Okay, so ito po yung una niyang pahayag at ito po yung una rin nating sasagutin sa kanya. So ipagpapatuloy lang po natin ang kanyang sinabi. Para sa kaligtasan. Yung mga iba, mga kaibigan, ay maaaring mga himala, mga pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Pero yun ay hindi na po pinasulat, mga kaibigan, ayon po sa ating napakinggan. Doon po sa libro ng Juan, kung bakit hindi po naisulat ang mga iyon, maaari hindi na po yun importante para sa kaligtasan. Ang Ayan, ito. Bigyan ko muna po ito ng linaw mga kapatid, no? Dahil according sa account ni
San Juan kasi may mga bagay na ginawa si Panginoong Jesucristo na himala na hindi na naisulat. No, basahin natin yan at bibigyan natin ng linaw. At hindi na daw yun importante. Kaya nga daw hindi na isulat dahil hindi daw yun pumapatungkol daw sa kaligtasan. Mali po yun. Mali po yun, no? Kasi basahin muna natin ang Biblia, mga kapatid, no? John 21:25. Ito yung talata na pinangahawakan nila na yung mga bagay na hindi nasusulat, hindi na importante. Importante po yun. Actually, utos at aral din po yun, no? Basahin po natin ang Biblia. Ito, John 21:25, no? Ito ang ating mababasa. Uy, wait. Wait Ayan, yan. At least nakita ko. Ito. Sabi dito, at mayroon din namang iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus. Tandaan po ninyo ang ginamit na term. Mga bagay na, iba't ibang mga bagay na ginawa ang ating Panginoong Jesucristo. So, mayroon siyang mga ginawa na iba't ibang bagay na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit ang sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Yan. So, ang dami palang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na iba't ibang bagay na hindi na naisulat. No, dahil kung isusulat nga, hindi magkasya ang mundong ito. At kung babalikan po natin ang 20:30 ng nasabing aklat din ni Apostol na Juan, sabi ni Apostol na Juan, gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang alagad, no? Maraming tanda sa harap ng kanyang alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito. So ito yung mga bagay na ginawa daw ng ating Panginoong Jesucristo na hindi na nga susulat, no? At ang sabi ni Isil TV, hindi na daw yung kinakailangan yung mga hindi na isusulat kasi wala na daw yung wala nang kaugnayan sa kaligtasan. Meron po yun. Kasi, ang sabi po ni Apostol na Lucas, ang gumawa ng aklat na gawa, no? Ito po ang sinabi ni Apostol Lucas. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat. Tandaan natin ano daw? Tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. So, ang lahat pala na ginawa ng ating Panginoon ay itinuro din niya. No? Lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus. So, yung mga bagay na hindi nasusulat, kahit pa hindi sinulat, itinuro yun. At wala yun sa Bible, kaya nga hindi pwede maisulat kasi kulang ang mundo paglagyan sa lahat ng ginawa natin Panginoong Jesucristo. Yun bang mga bagay na yan na lahat na ginawa at pinasimulang ginawa ni Panginoong Jesucristo at itinuro, ay ipinaturo ba yan? Of course. Diba? Sa Great Commission, Mateo 28:19, 20, ito po ating mababasa. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ginapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko. Pinapaturo pala yung lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoong Jesucristo eh. 'Di ba? Lahat ng kanyang mga ginawa at itinuro. Sabi sa Gawa 1:1, ang lahat ng mga pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Kaya nga, mali po kapag sabihin natin na may mga bagay na hindi na kinakailangan pang tignan. Dahil nga daw, hindi na nasusulat. Yung mga bagay na hindi na nasusulat, di daw yung importante. Mali po yun. Pagdating sa kaligtasan, importante po yun. Lahat ng mga ginawa ni Panginoong Jesucristo, aral po yun. At itinuro po yun sa mga apostol, ipinapaturo po yun sa mga alagad. Halimbawa na lamang, dito sa unang Korinto 11:2, kung maalala nyo, tinanong ko dito yung pumasok dito na MCGI, si Tatay Ray, si Nina, no? Dito sa unang Korinto 11:2, kung ang katuruan
ay Biblia lang talaga, bakit dito, nung tinanong ko siya, sa talatang ito, kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. So, mayroon palang katuruan si San Pablo na ibinigay sa mga taga-Korinto na inaalagaan. At tuwang-tuwa si San Pablo. Kaya tinanong ko siya dyan yung kasamahan ni Isil TV na si Tatay Ray na pumasok dito. Anong katuruan niya na iningatan ng mga taga-Korinto mula kay San Pablo? Biblia daw. Hindi. No, kasi kung babasahin mo yan sa unang Korinto 11:2, tradition po yan. For holding the traditions just as I pass them on to you. So mga tradition po, ang daming tradisyon na itinuro ang mga apostol na hindi na nasusulat. No? Kaya nga Bible plus tradisyon, yan ang paniniwala ng Katoliko. Tapos meron pang isa, magisterium, simbahan mismo. No, kaya nga makikita natin sa simbahan natin, meron po tayong tinatawag na Catechism of the Catholic Church, no, yung mga utos, dekrito ng simbahan na ibinaba na siyang opisyal na katuruan ng simbahan. At meron din tinatawag na decrees from the popes, no, yung tinatawag na encyclical letters na by the virtue of the authority of the pope, meron silang kapangyarihan na magbigay ng utos na gawin ito sa panahong ito sa kanilang mga encyclical letters, no, ang dami niyan. Yun ba? Mali ba yun? Hindi ba yun biblical? Biblical po yun. Ang simbahan, pwede po sila magbigay ng decree. Ayon na rin sa unang ginawa ng mga apostol, no? Dito sa Gawa 16:4, mga kapatid. Ayan. At sa kanilang pagtahak sa mga bayan, ay ibinigay sa kanila ang mga utos na inilagda ng mga apostol. Di ba? May mga utos ang mga apostol na nilagdaan ng mga apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem upang kanilang tuparin. Hindi lang Bible, no? Yung mga apostol, meron silang ginawang mga utos, no, sa sa Greek niyan, dogmata, dogma, aral, dogmata, hindi Bible. Dogmata yan sa Greek. Ng mga apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem upang kanilang tuparin. Kung babasahin natin yan sa King James Versions, decrease po yan, hindi Bible. Ang utos na yan, hindi po Bible. Decrease. And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep. They were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem. Di ba? Hindi lang puro Biblia ang aral ng apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem nung panahon nila. Mayroon silang mga dekrito, mga kautusan na galing mismo sa kanila na pinapasunod doon sa mga taga-Jerusalem. Decrees, sa Greek niyan, dogmata, dogma. Kaya nga sa simbahan, mayroon tayong dogma. Dogmas of the church. No, 4 dogmas of Mary. The dogma about purgatory. Kaya hindi po puro Biblia lang. The Bible itself, no, teach us ano yung mga utos na dapat nating tignan, ano dapat yung mga aralin. Bible, yes, no? 2 Timothy 3:16 na all scriptures, no, inspired by God at nakakatulong sa pagtuturo at pagtatama sa mga mali. Yan, Biblia. Pero may tradisyon, di ba? Unang Korinto 11:2, San Pablo, tuwang-tuwa siya sa taga-Korinto kasi yung tradisyon na kanyang itinuro sa mga taga-Korinto, pinangalagaan. At sa Gawa 16:4, ang mga apostol mismo at yung mga matatanda sa Jerusalem, gumawa sila ng decree, dogma, by their own authority. Yan po ang pinapangalagaan ng simbahan. Bible, tradition, magisterium. Yung mga utos ng mga apostol nung una na sinabi nga niya kay Timoteo na pangalagaan yan, yung utos na yung aral na ibinigay ko sa iyo, pangalagaan yan. No, tinatawag niyan deposit of faith sa King James Version.
Ibinigay niya kay Timoteo yung deposit of faith, yun ang pagkasabi sa King James Version, na pangalagaan yan. Kaya hindi po tayo puro Biblia lang. No? So malinaw na yung sabi ni Isil TV na yun daw John 21:25 nagpapahiwatig ng mga ginawa ng Panginoong Jesucristo daw na hindi na naisulat, kaya hindi na daw importante kasi wala daw yung kaugnayan sa kaligtasan. Meron po yun. Gagawa ba ang Panginoong Jesucristo ng mga bagay na walang kaugnayan sa kaligtasan? Di ba? Pumunta ang Panginoong Jesucristo dito para magturo, para magpatotoo, tapos walang kaugnayan sa kaligtasan? Ano ba naman yan? Di ba? Napaka-illogical naman pag ganun tayo mag-isip. Okay? So, malinaw mga kapatid na hindi po talaga aral ng mga apostol ang Bible alone. Wala pong ganung aral na hindi na daw importante yung mga bagay na hindi na nasusulat. Saan kaya mababasa sa Bible yun? Sila lang nagsabi nun. No? Tandaan natin, lahat ng ginawa, no? Lahat daw ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at itinuro. So lahat ng ginawa niya itinuro yun. Pati yung mga hindi na isulat. Kasi kung isusulat yung sabi ni Apostol Nauman, walang mapaglagyan ang mundong ito sa kadami. Tapos sabihin lang natin na walang kaugnayan sa kaligtasan yun. Hindi lang kayang isulat sa sobrang dami. Pero may kaugnayan sa kaligtasan po yun mga kapatid. Di ho ba? So balikan po natin ang atake ni Isil TV mga kapatid. Yan po kasi mga kapatid, ito ay kasulatan ng Diyos. Ito yung bylaws, no? Ito yung kautusan. Nandito lahat yung mga kailangan natin para maligtas. Yung mga Saan kaya yan mababasa, mga kapatid, no? Saan kaya ang mababasa na lahat daw na kinakailangan natin ay nasa Bible na para mailigtas? Mali yan, actually. May pahayag ating Panginoong Jesucristo nung nangaral siya sa templo, sabi niya, sinasaliksik niyo ang kasulatan para sa habang asa buhay na walang hanggan. Imbis na hanapin niyo ako, mas hinahanap niyo ang kasulatan. Meron yan sa John 5. Nakalimutan ko lang yung specific numbers. John 5:36 up to the following verse. So hindi ko na lang titingnan para hindi tayo tumagal. Pero meron yan. Tinuligsa niya ang mga Hudiyo. Kasi ang mga Hudiyo, mahilig sa batas ni Moises, Torah. Di ba? Mahilig ang mga Hudiyo sa ganyan. Pinagmumukha nila ating Panginoong Jesucristo na walang karapatan sa batas Hudiyo. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, sinasaliksik niyo ang mga kasulatan para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Pero hindi natuwa ang Panginoong Jesucristo noon. Kaya walang pinagkaiba si Isil TV noon. No, na ang Biblia daw, sa Biblia lang daw makikita natin ang lahat. Mali po yun, no? Mamaya, pagkatapos ito, titingnan ko yung talata na yun na sinabi ng Panginoong Jesucristo, sinasaliksik niyo ang kasulatan para makakita kayo ng buhay na walang hanggan, pero hindi natuwa ang Panginoong Jesucristo. Tinuligsaan niya ang mga ganyang pag-iisip. Kaya itong pag-iisip ni Isil TV, kung dito pang Panginoong Jesucristo sa lupa, tutuligsain to, no? Yung mga ganyang pangungusap, tinuligsa na ni Panginoong Jesucristo yan sa mga Hudiyo, mga kapatid. Kaya wag po kayong maniwala dyan, no? Na Biblia lang talaga, wag kayong maniwala dyan. Patuloy natin. Hindi na nakasulat, wag mo nang hanapin. Kung hindi mo maganap yung mga bagay na hindi na isulat dito sa Biblia, wala ka ng kasalanan doon, hindi mo na pananagutan yon kasi hindi naman nakasulat. Ang Panginoon ay alam na yun. Alam na yun ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ka nakakatulan doon sa hindi niya ipinasulat. Kaya wag mo nang dapat dagdagan. Nalala ko lang tuloy, di ba may sabi din sa Bible, saliksikin niyo sa kasulatan, sinabi rin yun eh. So, dapat nga kasi balanse ang ating paniniwala, ang ating pong mga pinaniniwalaan, no? Hindi po pwede na ano yung sinabi niya na wag nang hanapin yung mga bagay na hindi nasusulat. Sinabi din kasi saliksikin yung mga kasulatan eh. 'Di ba?
So, magsaliksik ka rin. So, ala talaga, iba-iba po talaga ang kanila pong paniniwala, no? At katuruan sa banal na kasulatan dahil lamang sa katuruan ni Brother Eli Soriano. Actually, yung video po na ito, bago po ito, nag-play po siya ng video ni Eli Soriano, no? Na hindi ko na tinapi kasi ang binabanata ni Eli Soriano kasi doon, Iglesia ni Cristo. So dito, ang binanata naman niya, Katoliko. Punto por punto, ang CFD at si Archbishop Socrates Villegas. Kaya pagpatuloy natin. Itong mga CFD kasi, kung ano-ano ang idinadagdag, mga kababayan, no? Kung ano-ano ang inilalagay sa kanilang aral, yung rosary, yung purgatorio, yung mga, mantakin mo pati yung pintuan ng langit, yung kaban ng tipan, pagdadasalan po nila, mga kaibigan, kung ano-anong ginagawa nitong mga taga-punto por punto. Ayan, bigyan lang natin ng linaw yan, no? Yung kaban daw ng tipan, dinadasalan daw natin, no, mga Katoliko, dahil daw sa aral ng punto por punto. Yan kasi walang mga alam yun eh. Kaban ng tipan, hindi naman literal na kaban ng tipan yun eh. May kaban ng tipan pa ba ngayon? Wala naman na, no? Yung kaban ng tipan na yun, Ark of the Covenant, si Mother Mary yun. Humihingi kami ng panalangin, kaya nga, Ark of the Covenant, pray for us. Kaban ng tipan, ipanalangin mo kami. Hindi yung kaban ng tipan na literal, si Mother Mary yun. Si Mother Mary ang the Ark of the Covenant sa New Testament. Psalm 132:8. Sabi ni San David, "Arise, O Lord, you and thy covenant." Sino yung covenant ng Panginoong Jesucristo? Ang ating Inang Birheng Maria. Kasi sa Old Testament, ang kinalalagyan ng yung mana na galing sa langit, yung Ark of the Covenant na pinagawa kay Moses, doon nakalagay. Prefiguration po yun sa the bread of life sa New Testament na ang ating Panginoong Jesucristo na ang kanya pong pinaglagyan, ang ating Inang Birheng Maria, sinapupunan ng Inang Birheng Maria. Kaya si Mother Mary is the Ark of the Covenant sa New Testament. No? Mag-aral kasi kayo ng typology. Diba? Kung ano lang marinig, tulig sa agad. Magtanong ka muna bago ka magtanong ano yung Ark of the Covenant na yon. Si Mother Mary yun. Maririnig mo yan sa namin, sa litanya. Ark of the Covenant. Pray for us. Hindi yun talaga literal na ang Ark of the Covenant dinadasalan namin. No? At turo daw natin yung dinagdagan daw natin kasi wala daw sa Biblia yung purgatory, yung rosary, no? Wala daw yan sa Bible. Pero turo yun ng simbahan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang nakikinig sa simbahan ay nakikinig sa akin. Oh. Tapos ang sinabi naman niya sa simbahan, ano man ang inyong ipahintulot dito sa lupa ay ipahihintulot ko sa langit. Oh, anong mali doon? Anong mali doon? Ganun ang utos eh. Sinabihan niya ang kanyang simbahan, ano man ang ipahintulot niyo. Ngayon, kung hindi kayo makagawa ng sarili ninyong aral na wala sa Bible, therefore, hindi kayo ang tunay na alagad ng Diyos. Kasi wala pala kayong authority. Kung wala sa Bible, hindi kayo pwede magturo. Pero sa Bible, ang simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo, binigyan niya ng authority. Ano man ang inyong ipahintulot? Ipinahintulot ba ang purgatory? Yes. Ipinahintulot ba ang pagrosaryo araw-araw? Yes na yes. So kami ang biblical, hindi kayo. So, sana marinig mo to, Isel TV, para matauhan ka naman. Huwag ka puro Soriano lang, no? So, balikan natin ang kanya pong tuligsa. At tapos yung mga nakasulat, ayaw pang tanggapin. Mga kaibigan, ayaw pang tanggapin yung mga nakasulat. Gaya na lamang po itong nakasulat na nga. And ito, titirahin na niya dito si Archbishop Socrates Villegas, mga kapatid. Hindi pa nila paniniwalaan. Pakinggan nyo itong isang pare na hindi daw tayo galing sa alabok. Nababasa na nga sa Biblia na ang tao ay galing sa alabok. Pakinggan nyo ito, mga kapatid. Sinabi ng pareng Katoliko. Ang panahon ng Kwaresma ay ipagdiriwang natin kasama si San Vicente Ferrer na ating patron. Ang panahon ng Kwaresma ay pagkakataon upang balikan natin ano talaga ang ating pinagsimulan at saan tayo patungo.
pangkaraniwan nating sinasabi, tayo ay galing sa alabok at babalik tayo sa alabok. Pero parang hindi naman talaga tama iyon. Pero parang hindi naman talaga tama iyon. Pero parang hindi naman talaga tama iyon. Sapagkat ang totoo po, hindi tayo galing sa alabok. Hindi tayo galing sa alabok. Hindi tayo galing sa alabok. Tignan mo yan, mga kaibigan. Isang pare, si Padre Sac Villegas. Nababasa na nga sa Biblia, mga kaibigan, doon po sa Genesis chapter 2 verse 7, na ang tao galing sa alabok. Samantalang ito naman, ayaw paniwalaan, hindi daw tayo galing sa alabok. Anong klaseng pagkapari yan, no? Nag-aral ng pagkapari, ang ibig sabihin kasi ng pare o saserdote ay tagapangaral ng salita ng Diyos ng Biblia. Tapos, sabi ng Biblia, ang tao galing sa alabok. Pero ikaw naman pare, hindi mo naman paniniwalaan. Nababasa naman sa Biblia. Kontra-kontra itong mga aral ng Iglesia Katolika, mga kaibigan, no? Kontra-kontra. Hindi daw tayo galing sa alabok. Mali daw po yun. Ang pinapaniwalaan niyang nagtuturo sa kanya ay si sino? Ayan, bago natin ipagpatuloy yan, sagutin ko muna yun, no? Bigyan natin ng linaw yan kasi hindi kasi naunawaan, no? May sinabi si Bishop na tayo ay hindi galing sa alabok. Tayong mga nabubuhay sa panahon ngayon. No? Sabi pa nga niya, madalas natin sinasabi na tayo ay galing sa alabok. Pero, sa totoo lang, hindi naman Tayo ay galing. So, mamaya sasabihin ni Bishop Villegas kung saan galing. No? Pero, itong tuligsa niya na pari pa naman daw tapos nagtuturo ng mali daw, no? Kasi ang pari daw, tagapagturo ng salita ng Diyos. Alam mo pala kung ano yung definition ng pari. Ba't hindi kayo naniniwala sa mga pari? No, Isel TV? Pero, sige, no? Kasi, right nyo yan na hindi maniwala sa mga pari na tagapangaral ng salita ng Diyos. So, dito na lang ako sa tuligsa mo about sa sinabi ni Bishop Villegas. Tandaan po natin, kanino in-address ni Bishop Villegas ang kanyang pananalita? Sa atin. No? Hindi siya nag-focus sa material na kagamitan na ginamit ng Diyos para magkaroon ng tao. Okay? So, Genesis 2:7, basahin natin at papaunawa ko sa inyo na hindi po mali ang sinabi ni Bishop. Hindi po mali. Genesis 2:7, mga kapatid, ito po ang ating mababasa. Ito pala. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong na hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kung maalala nyo, mga kapatid, no, palagi akong tinuturo dito as by the teaching of the church, pag nagbasa po tayo para maunawaan po natin, lalo-lalo na yan, mga obispo na yan, alam nila yung ginagawa nila. Alam nila. No? So, para maunawaan natin yung kanilang mind, bakit nasabi ni Bishop Villegas yun? Dahil, di ba, meron tayong tinatawag na yung apat na basic para maunawaan natin yung Biblia. No? Sinong nagsabi? Kanino ito sinabi? Bakit ito sinabi? At yung time sitting, no? Kung yung tradisyon, no, kung bakit yan ay nasabi. Okay? So, dito po, siyempre sinabi to ng Diyos para malaman natin kung paano niya ginawa ang tao. Ang tao. Hindi niya sinabi mga tao. So, specific po ito. No? Nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok. Hindi niya sinabi, nilalang ng Diyos ang mga tao sa alabok. Ibig sabihin, si Adan lang po yan. Ang nilalang galing sa alabok, si Adan lang po. Don't tell me, Isel TV, nung pinanganak ka ng nanay mo, hinulma ka ng Diyos sa alabok? Wala nang hinulma sa alabok ngayon. Si Adan lang yan. No? According by that time. Kasi wala pang tao. Saan kumuha ng material ang Diyos para magkaroon ng tao? Sa alabok.
Doon siya kumuha ng material para magkaroon ng tao, hininga niya sa ilong. After nun, alabok pa rin ba ng Diyos ginawa ang tao? O sino sumunod niyang ginawa? Si Eva. Saan niya ginawa si Eva? O basahin natin. Sa alabok pa ba si Eva? O basahin natin ha. Genesis 2:21, saan kinuha si Eva? Holy Bible, ayan. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang tadyang, no? Kanyang rib. At pinagpahilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. O bakit hindi sa alabok? Si Eva, bakit sa rib? O Isel TV, bakit sa rib si Eva, hindi sa alabok? Yung sinabing ginawa ang tao sa alabok, si Adan lang yun. O ngayon, nagkamit na si Adan at si Eva. Nagkaroon sila ng anak. Paano nila ginawa ang kanilang anak? Ang kanilang anak una, si Cain. Humulma ba sila ng alabok para magkaroon ng Cain? O basahin natin. Genesis 4:1. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain, at sinabi na kaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Question, paano nila nilikha si Cain? Nilikha ba nila si Cain sa pamamagitan ng alabok? Isel TV? Basahin natin sa The Living Bible kung paano nila ginawa. Then Adam had sexual intercourse with Eve, his wife, through sexual intercourse. And she conceived and gave birth to a son, Cain. Ano bang ibig sabihin ng Cain? I have created. Created saan? Sa alabok ba? Hindi. By sexual intercourse. By sexual intercourse. Isel TV. Ginawa nila ang kanilang unang anak na si Cain by sexual intercourse, hindi sa alabok. At sabi pa dito, ano daw? God's help. With God's help. Paano ba ang tulong ng Diyos? Isaiah 44:24. Anong sabi ng Diyos? Sa KJV, thus saith the Lord, the Redeemer, and He that formed thee from the womb. Saan daw hinulman ng Diyos ang tao? Sa tiyan, hindi na sa alabok. Hindi na sa alabok, sa tiyan. Kaya nga sabi ni Bishop Villegas, no, na tayo. Kanino tayo saan tayo nanggaling according kay Bishop Villegas? Pakinggan natin uli para maunawaan natin. Kasi hindi kasi naunawaan pakinggan natin si Bishop Villegas. Tayo ay galing sa pag-ibig ng ating mga magulang. Ano, saan daw? Galing sa pag-ibig, kaya nga sexual intercourse Yun ang punto ni Bishop Villegas. Isel TV, tayong lahat, wala ng taong ngayon na ginagawa pa sa alabok. Sa pagmamahalan. Sa pagmamahalan, mamaya, papatunayan ko sa iyo yan, yung amo mo, si Eli Soriano, sinabi din yan. Sinabi ni Eli Soriano, after Adam and Eve, wala nang sumunod na ginawa tulad ni Edan. Mamaya, paparinig ko sa iyo yan. Gusto ko lang ipaunawa sa mga nanonood ngayon na itong atake niya kay Bishop Villegas, hindi niya naunawaan. No? Hindi niya naunawaan. Ang pagbabasa kasi ng Biblia, Isel TV, according to their time. Nung time na yun, si Adan lang ang ginawa galing sa alabok. Baka naman sabihin mo ngayon, pag namatay ka, saan ka babalik? Sa alabok din. Bakit? Yung bang mga hayop, ginawa ba yun ng Diyos galing sa alabok? Hindi naman Pero pag namatay ang mga hayop, saan ba babalik? Babalik ba sa lupa? Babalik din tingnan natin ang hayop kung sa alabok ba sila ginawa ng Diyos. Bago natin pagpatuloy ito si Bishop. Tingnan natin kung paano ginawa ng Diyos ang mga hayop sa alabok ba? Pakinggan natin ang binasa sa Bible.
at nagkahapon at nagkaumaga ang ikalimang araw. So, by the 5th day, ginawa ng Diyos ang ito. At sinabi ng Diyos, bukalan ang lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kanya-kanyang uri ng hayop at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri, at ang hayop ayon sa kanyang uri, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. Oh, yun lang. Wala namang kumuha ang Diyos sa alabok, at ang alabok hiningahan niya at naging ibon. Wala namang ganun eh. Nung gumawa siya ng mga hayop, sinabi lang niya magkaroon. So paano nagkaroon ng mga hayop? By His words. Sinalita lang ng Diyos. Hindi na siya gumamit ng lupa pa. Pero pag namatay ang hayop, bumabalik ba sa alabok? Yes! So, hindi, ano ba tawag dyan? Hindi absoluto na yung mga tao lang ang babalik sa alabok dahil ginawa sila sa alabok. Hindi! Kahit ang mga hayop na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, pag namatay yan, ililibing din sa lupa yan. Yung mga aso, mga pusa, ililibing din sa lupa yan. Hindi naman yan basta itatapon lang. Nagiging abo din yan, nagiging alabok din yan. Kaya mali po mga kapatid, no? Mali po yung hindi nila nauunawaan yung paliwanag ng isang obispo. Bakit nasabi ng obispo yun na tayo ay hindi galing sa alabok? Dahil tayo ay galing sa pag-ibig ng ating mga magulang. Yun ang sabi ni Bishop. Pag-ibig. Like ni Cain, paano siya ginawa ni Adan at Eva? Sexual intercourse. Dahil yun ang nais ng Diyos. Magpakarami kayo. Sinabi ba niya magpakarami kayo? Dami namang lupa dyan eh. Hindi naman ganun eh. Magpakarami kayo at ano? Sexual intercourse, doon nagkakaroon ng tao. Yan ang point ni Bishop. No? Kaya, sino ang nagkakamali sa pag-unawa? Si Bishop ba namin o ikaw, Isil TV? Ikaw. Kasi masyado kang literalistic mag-isip. Di porket sinabi, ang tao ginawa sa alabok. Pag sinabi bang tao, kasali na tayo agad? Singular nga eh. Ang tao, hindi naman sinabi, ang mga tao. Tao lang ang sinabi. Huwag kang magpasali sa singular, na structure ng sentence. Tao nga lang, tapos sali mo sarili mo. Isabi na nga ng Diyos eh, I formed thee. Saan? Sa womb. Hindi naman sa lupa eh. Oh, si Cain, ano ang ibig sabihin ng Cain? I have created. I am created. Oh. So saan ba siya create? Sa alabok? Hindi. Sa pamamagitan ng pagmamahalan ni Adan at Eva. Kaya yun ang ibig sabihin ni Bishop Villegas, Archbishop Villegas, na hindi naman tayo galing sa alabok. Totoo naman talaga. Ikaw, Isil TV, galing ka ba sa alabok nung ginawa ka ng nanay mo? Hindi naman eh. Wala namang galing sa alabok natin dito na ginawa ng ating mga magulang. Lahat tayo nang galing sa pagmamahalan ng ating mga magulang. Yun ang ibig sabihin ni Archbishop Socrates Villegas. No? Tandaan mo, Isil TV, ang tinuligsa mo, obispo. Obispo ang tinuligsa mo. Ano ang sabi ng Bible sa mga obispo? No? Basahin natin to kasi paborito pa naman ninyo to. Paborito to ng amo mo eh. 20:28, anong sabi dito? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. So, tagapakain pa lang mga obispo ng aral eh. No? Kasi ang ipapakain yan, hindi naman lugaw eh. Hindi naman fried rice, hindi naman kung anong masarap na pagkain. Anong pagkain yan? Salita ng Diyos. Obispo ang tinutuligsa mo. Isil TV, sabi mo pa naman, kung ano ang nasusulat, yun lang ang paniwalaan. Obispo yung nagsabi na ano daw tayo ay ginawa ng ating mga magulang sa kanilang pagmamahalan. Balikan nga natin yung sinabi ni Bishop. Then pagpatuloy natin yung kanyang tuligsa, no? Balikan na natin ng konti. Hindi daw tayo galing sa alabok. Mali daw po yun.
ang pinapaniwalaan niyang nagtuturo sa kanya ay si sino? Tayo ay galing sa pag-ibig ng ating mga magulang. Ano daw? Tayo ay galing sa pag-ibig ng ating mga magulang. Yun ang point ni Archbishop Villegas, Isil TV. Hindi ka lang kasi marunong umunawa. Tayo ay galing sa pag-ibig ng Diyos. At tayo ay magtatapos ang kwento natin dito sa lupa. Kasama pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat siya nagsabi, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesucristo para sa ating lahat. Ano ang tinuturo sa atin ni San Vicente na maaari nating gawin pamantayan sa panahon ng Kwaresma? Siguro, si San Vicente ang nagturo sa kanya na hindi tayo galing sa alabok. Kita nyo? Pati ba naman yung sinabi na yun ni Bishop Villegas, mamaliin pa rin niya? Sinabi ba ni Bishop Villegas na ang itinuro sa atin ni San Vicente, tayo ay hindi galing sa alabok? Ganun ba? Hindi. Ang sinabi ni Bishop Villegas, ang pagnilaya natin, ang sinabi ni San Vicente, no, patungkol sa ano ba yun, yung ito tayo galing sa alabok. Balikan natin ang ating konti, mga magulang. Tayo ay galing sa pag-ibig ng Diyos. At tayo ay magtatapos ang kwento natin dito sa lupa. Kasama pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat siya nagsabi, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Jesucristo para sa ating lahat. Ano ang tinuturo sa atin ni San Vicente na maaari nating gawin pamantayan sa panahon ng Kwaresma? Siguro, ang sinabi ni Bishop, hindi niya sinabi na si San Vicente nagturo na tayo ay hindi galing sa alabok. Ang ibig niya sabihin doon, alalahanin ang sinabi ni San Vicente sa kung anong pamantayan natin sa Kwaresma. Ikinakapit niya na yung turo about sa hindi tayo galing sa alabok ay galing kay San Vicente. Hindi naman So dito makikita talaga ang kanilang kamangmangan. Hindi talaga nila inuunawa kung anong sinasabi ng tao. Basta lang maka-atake, no? Kasi pag naka-atake kasi sila, marami magsasubscribe sa kanila. Yun ang ano doon. Nilalako ang salita ng simbahan. Nilalako ang pangangaral ng ating mga kaobispuan para lang sila sumikat. No? Hindi naman yung talaga ang point ni Bishop Villegas no? Ang pamantayan ng Kwaresma, ang ibig niyang sabihin na dapat alalahanin ang turo ni San Vicente, baka si San Vicente Ferrer, no? Na alalahanin ang pamantayan ng Kwaresma. Yun ang point doon. At pagpatuloy natin ang huling tuligsa ni Isil TV. Si San Vicente ang nagturo sa kanya na hindi tayo galing sa alabok, mga kaibigan. Ano ba yan, mga kapatid? Bahala na kayo dyan. Again, hindi sinabi ni Bishop na ang tao ay hindi galing sa alabok, kaya itinuro ni San Vicente. Hindi yun ang sinabi ni Bishop. No, ang sinabi niya na alalahanin ang itinuro ni San Vicente Ferrer kung ano ang pamantayan sa Kwaresma. Intindihin mong maigi, Isil TV, ang sinasabi ng tao. Huwag kang gumawa ng sarili mong diskusyon. Okay? Mga kapatid, isang pari yan, ha? At hindi lang basta-basta pari yan, no? Mga kaibigan, pero hindi siya naniniwala na tayo'y galing sa alabok. Okay. Hindi po 'yun ang point ni Bishop, mga kapatid, na tayo ay hindi galing sa alabok. Hindi 'yun ang point ni Bishop. At ngayon, tingnan natin ang kanyang amo. Kung ang kanyang amo ba after ni Adan may ginawa pa ba galing sa alabok? Pakinggan natin ang kanyang amo. Pakinggan natin ang kanyang amo, mga kapatid. Meron bang tunay na tao na hindi na ipinanganak ng walang sexual intercourse? Meron bang ibang tao na ipinanganak na walang sexual intercourse? Meron ba? Anong sagot? Meron bang tunay na tao bukod kay Eva at kay Adan na ipinanganak na walang sexual intercourse? Bukod kay Adan at Eva, meron ba nun? Ha? Isil TV? Lahat ng tao nang galing sa procreation. Ano daw? Lahat ng tao nang galing sa ano? Procreation. So, anong ibig sabihin nun? Sexual intercourse, hindi galing sa alabok. Sabi ng amo mo yan. Pakinggan pa natin. After Adam and Eve.
After Adam and Eve, procreation na. Hindi na galing sa alabok. After Adam and Eve, procreation na ang taong ginawa. Oh. May intercourse. May intercourse. Oh, tamimi ka ngayon. So, yan mga kapatid, no, naipakita natin na ang panunuligsa na walang pagsusuri ay talagang kamangmangan. Ultimo, amon niya nagsabi na walang taong nagawa without intercourse. Si Adan lang. Si Adan lang ang galing sa alabok at si Eva galing naman sa kanyang tadyang. Pero after nun, ang unang tao na ginawa nila through sexual intercourse, sabi nga ng amo mo yan eh. At walang tao na nagawa na hindi sa pamamagitan ng sexual intercourse after Adam and Eve. Yan ang sabi ng amo mo. Aralin mo ang sinasabi ng amo mo, huwag yung sarili mong pag-iisip. Yan lang at maraming salamat mga kapuntos at naway natuto kayo at God bless ating lahat.